excited din ako. Pero siguro mas masaya ako kung magaling na siya at makikilala na niya si Louie. Malungkot na saad niya. Seryosong tumingin sa kanya si Lyra habang napahalukip-kip. Teka ate, may iba nga ng usapan. Ito bang si John na sinasabi mo ay seryoso sa kanyang sinabi na tutulungan niya akong makapagtrabaho? Naalala nito ang binanggit niya noong isang araw na inaalok na tulong ni John sa kanila. Oo naman, tsaka mabait yun si John. Kung may isang tao na pinagkakatiwalaan ako noong nasa Maynila pa ako, walang iba kundi si John lang. Napataas kilay si Lyra sa kanyang sinabi. Naku ate, hindi kaya may gusto ka sa kanya? Napakunot siya ng noo. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng kanyang kapatid. Kahit gwapo si John ay hindi naman niya siguro kayang ipagpalit sa puso niya si Liam. Mahal niya si Liam sa kabila ng kalagayan nito. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami ni John. Natatakot ako ate. Huwag na lang kaya nating tanggapin ang inaalok niyang tulong na trabaho. Kaya ko namang mag-apply sa iba. Ayoko rin kasing magkaroon ng utang na loob sa kanya. Isa pa, sabi mo, parang malapit pa, nakaanak iyon ng mga Fajardo. Baka mamaya, pagdating ng araw, isumbat pa yan sa atin. Ani ni Lyra. May punto naman si Lyra sa sinabi nito, lalo pat alam nito ang pagmamaltrato na ginawa sa kanya ng pamilya ni Liam. Hindi siya naniniwala na peke ang kanilang kasal hanggat sa bibig mismo ni Liam manggagaling ang mga katagang iyon. Gusto rin niyang makahanap ng trabaho si Lyra dahil hindi pa siya pwedeng magtrabaho sa ngayon. Natahimik sila pareho ni Lyra nang pumasok ang kanilang ina sa sala. Laika, talaga bang luluwas pa kayo ng Manila? Pwede ka namang magtrabaho dito. Ako na lang mag-aalaga sa bata. Ani ng kanyang ina na umupo sa harap na upuan. Ma, alam niyo naman po na sobrang baba ng sahod dito sa probinsya. Isa pa, sayang naman ang kurso nitong si Lyra kung hindi niya magagamit. Graduate ito ng civil engineering at walang masyadong opportunity sa probinsya. Napabuntong hininga na lang ang kanilang ina. Oo nga po ma, tsaka malaki ang sahod doon. Isa pa, nangako naman si John na tutulungan ako. Pagsang-ayon ng kapatid. Napakunot ang noo ng kanilang ina. Sino naman ang John na yan? Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa tao. Maging aral na sana sa inyo nangyari sa ate Laika mo. Tumingin ito kay Lyra. Hindi niya masisisi ang ina dahil sa sinapit niya noon sa Manila. Ma, gusto ko din kasing bisitahin si Liam. Siya pa rin po ang ama ni Louie at asawa ko pa din siya. May sinumpaan kaming pangako na magsasama sa hirap at ginawa. Hindi naman ako ganoon kasama na iniwanan na lang siya kapag may sakit na. Malaki ang naitulong niya sa akin, sa ating pamilya. Oo nga anak, pero ikaw na rin ang nagsabi na hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya niya. Paano na lang kapag nalaman nilang may anak na, kayo ni Liam? Baka kunin nila ang bata. Bigla ay natigilan si Laika. Iyon ang bagay na hindi niya naisip. Hindi niya siguro kakayanin pa kung pati ang kanyang anak ay kunin pa sa kanya. Hindi ma, hindi nila pwedeng kunin sa akin si Louie. Napatingin siya sa kanyang ina. Ngayon lang niya naisip na po pwede palang gawin iyon ng pamilya ni Liam. Ngayon pa lang ay parang gusto na niyang itigil ang komunikasyon niya kay John. Tumingin sa kanya si Lyra. Pero kailangan din niyang samahan si Lyra dahil ayaw niyang maranasan nito ang naranasan niya noong unang salta pa lang niya sa Manila. Lumipas ang 2 buwan ay nakapagdesisyon si Laika na lumawas na ng Manila kasama ang kanyang anak at si Lyra sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. May natira pa naman siyang pera mula sa binigay sa kanya noon ni Liam at iyon na lang muna ang gagamitin nilang magkapatid habang naghahanap ng trabaho si Lyra. Ngunit nang malaman ni John na papunta sila ng Manila ay nag-alok ito ng tulong na susunduin sila sa terminal at doon na lang daw muna dumiretso sa bahay na kinuha nito malapit sa site na pagtatrabahuhan ni Lyra. Nagtatalo ang isipan ni Laika kung ipagkakatiwala ba niya talaga ang kapatid sa trabahong iniaalok ni John. Kung mananatili lang naman kasi sila sa probinsya ay mauubos ang kanyang pera. Sa wakas ay nakarating na rin sila sa bus terminal. Halos hindi naman nakatulog si Laika sa biyahe
dahil panay lang ang gising ni Baby Louie. Ako na lang ang magdadala niyan ate. Sige na, mauna ka na sa baba. Baka nandyan na yung susundo sa atin. Ani ni Lyra na kinuha ang kanilang mga bag. Nauna nang bumaba si Laika para hanapin si John. Kanina lang ay tumawag ito sa kanya at sinabing nasa terminal na ito. Baby, huwag ka na munang napakaiyakin. Andito na tayo sa Manila. Huwag kang mag-alala. Makikita mo na ang daddy mo. Pupuntahan natin siya. Bulong niya sa karga-karga na sanggol na hinahalikan pa sa noo. Hinagilap ng kanyang mga mata si John. Laika! Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Napangiti siya nang makitang papalapit na si John sa kanyang kinaroroonan. John, kumusta ka na? Masiglang bati niya rito. Otomatikong napatingin ito sa karga-karga niyang sanggol. Wow! Ito na ba si Baby Louie? Patingin nga. Nakangiting silipat ang sanggol. Hey baby, I'm Ninong John. Kamukhang kamukha ni Liam ah. Muling ibinalik nito ang tingin sa kanya. Napangiti lamang siya sa inaasahan na niya na iyon talaga ang sasabihin nito. Ate, ang bigat pala nitong bag niyo ni Baby Louie. Parang may bato sa loob. Reklamo ni Lyra na papalapit sa kanila habang bitbit ang ilang bag. Agad na patingin ito kay John at huminto sa pagsasalita. Kapatid ko pala, si Lyra. Pakilala niya sa kapatid. Lyra, siya si John. Hi, nice to meet you Lyra. Kinamayan ni John si Lyra. Nice to meet you din po, Kuya John. Kuya talaga? Natatawang sabi ni John. Kasi po, siguro naman kasing edad kayo ni ate kaya kuya na lang din ang tawag ko sa'yo. Nahihiyang saad nito. Tinulungan ni John na dalhin ang kanilang mga bag sa sasakyan. Habang pupunta sila sa sasakyan ay hindi maiwasang sikuhin siya ni Lyra. Ate, nakakahiya. Bulong nito sa kanya. Sinenyasan na lang niyang huwag na lang maingay. Samantalang si John naman ay panay ang kwento habang naglalakad sila. Maya-maya pa ay lula na sila ng sasakyan. Sa passenger seat na lang umupo si Laika dahil tila nahihiya itong si Lyra makipag-usap kay John. Ito na rin ang humawak kay Baby Louie na nakaupo sa bandang likuran ng kotse. Pasensya ka na, medyo mahiyain pa tong kapatid ko. Saan niya? Ngumiti lang si John at tiningnan si Lyra sa rear view mirror. Siya nga pala Lyra, don't worry. Kapag nagkatrabaho ka na, masasanay ka na rin dito sa Manila. Alam mo bang naghihintay na sa'yo ang trabaho? Talaga po? Thank you. San po banda yun? Tsaka ano pong trabaho? Usisa ni Lyra. Nabanggit kasi sa akin ng ate mo na graduate ka raw ng civil engineering. So sa ganong field work ka rin magtatrabaho. Wow! Talaga po? Mumiting umiling si John. Itong kapatid mo Laika, lalo akong pinapatanda. Can you please drop the po? Nagtawanan sila. Hayaan mo na, matanda ka na rin naman talaga. Pagbibiro pa ni Laika. Well, hindi pa ako ganun katanda. I'm only 29. Ani ni John na napapangiti at patuloy pa sa pagmamaneho. Napatingin siya sa kahabaan ng expressway. Biglang bumalik sa kanyang alaala noong unang salta niya sa Manila. Nakaramdam siya ng takot, hindi para sa sarili niya kundi para sa kanyang anak at kay Lyra. Hinihiling lang niya na sana sa pagkakataong ito, tamang tao ang kanyang pinagkakatiwalaan. Nga pala, John, ibinigay sa akin ang address ng tita ko na nandito sa Manila. Pwede kayang magpahatid kami doon? Doon kasi kami tutuloy eh, sabi niya. Oh, it's too late. Dapat sinabi mo kanina. We're now heading to Tagaytay. Doon kasi nakabase ang pagtatrabahuhan ni Lyra. Isa pa, di ba nabanggit ko sa'yo na pwede niyong gamitin ang bahay na iyon? It's for the employee's house. Pero since 2 unit iyon, pwede kayong tumuloy dun sa isa. Pero John, hindi ba nakakahiya na pati kami ni Baby kasama doon? Don't worry, hindi nakakahiya sa akin. Hindi malinaw sa kanya ang tulong ni John tungkol sa tirahan nila. Pero sa tono ng pananalita nito ay parang ito ang nagmamay-ari ng bahay na iyon. Parang tinambol ang kanyang dibdib nang marinig ang pangalan ng asawa. Sabik na siyang makita itong muli. Kumusta na pala siya?
Biglang nalungkot ang kanyang mukha na nilinga si John. Nakita niya ang mahinang pagbuntong hininga nito. The progress of his recovery is slow, but I believe he will recover soon. Nakakahiya na sa'yo, John. Ang dami mo nang naitulong sa akin. You have nothing to worry about. I just want to help. Kailangan din magstay ni Lyra doon kasi malapit iyon sa trabaho niya. It's also close to Liam's rest house. Tila gumaan ang pakiramdam ni Laika sa ibinigay na assurance ni John sa kanya. Nakakahiya man sa'yo, John, pero kailangan ko talaga ang tulong mo para muling mapalapit kay Liam. Aniya. Yeah, I understand. Gagawin ko ang lahat para matulungan ko si Liam at syempre kayo. Kahit sa ganitong paraan man lang, makabawi ako sa ginawa sa'yo ng pamilya niya dahil parang pamilya ko na rin sila. Ayokong sabihin ni Liam na pinabayaan ko kayo. He is more than a friend to me. He is a brother. Hindi mo naman kailangan bumawi sa amin. Hindi mo kami responsibilidad. Pero salamat talaga. Ngumiti ito, bagay na nagpagaan ang kanyang loob. You're very much welcome, Laika. Inabutan ni John si Minerva na bumisita rin kay Liam. Ang rest house na pag-aari ng mga Fajardo sa Tagaytay ay ang nagsisilbing rehabilitation ni Liam. Kumusta po, tita? Akala ko po nasa business trip kayo. Tanong ni John na nagbeso kay Minerva. Actually, kararating lang namin. Ani ni Minerva. Napatingin-tingin si John sa paligid. So, where's Tito Andrew? Bakit ang bilis naman yata ng business trip ninyo, tita? I thought sa isang buwan pa kayo uuwi. Kapag nagkataon kasi ay mahihirapan siyang dalhin si Laika dito. Napabuntong hininga si Minerva. Iniisip din kasi namin si Liam. I don't know what to do anymore. He still speaks of Stephanie as if she's still here. People are bound to talk and it can harm the family business. Nagumpisa nang umiyak si Minerva. Tita, don't think about what people say. Ang mahalaga, may ginagawa tayo para gumaling siya. Aniya, kilala ni John ang pamilya ni Liam. Ingat na ingat ang mga ito na madungisan ang pangalan ng mga Fajardo. Subalit hindi niya akalain na mas iniisip pa ng mga ito ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa kalagayan ng kanilang anak. Hindi na siya nagtaka kung bakit kay dali niyang napapayag ang mga ito na dito muna tumira sa rest house. I found several outpatient treatment programs we could do for Liam, tita. Dagdag pa niya. Napatingin si Minerva sa mukha ni John. Did you? Will he ever recover? Tanong ni Minerva. Napatangu-tango ng bahagya si John. The nature of Liam's disorder require long-term treatment, but nonetheless, it's quite promising. Hindi talaga ako nagkamali ng pagkakatiwalaan ko sa anak ko. Thank you, iho. Wala po iyon, tita. Gusto ko rin matulungan si Liam. Maya-maya pa ay pinuntahan nila si Liam sa kwarto nito. May mga private nurse rin na nagbabantay dito at kumpleto ng mga katiwala sa rest house para sa mga kakailanganin ni Liam. Nakatanaw pa rin ito sa malayo habang nakabukas ang bintana. Naabot tanaw ang malawak at magandang tanawin ng Taal Volcano. Hey bro! Mahinang tawag pansin ni John sa kaibigan. How are you? Can you still recognize me? Lumapit pa si John. Tumingin sa kanya si Liam at napangiti. John, you're being funny man. Good. Tila nakahinga ng maluwag si John. Umupo siya sa tabi ng higaan ni Liam. Kausapin mo muna siya, iho. Maiwan ko muna kayo. Ani ni Minerva. Sige po, tita. Sinundan ng tingin ni John si Minerva habang papalabas ng pintuan. Nang makalabas si Minerva ay sinubukan niyang kausapin si Liam. Do you remember Laika? Tanong niya. Balisang napatingin si Liam sa kanya at nabakas niya ang tila pag-aalala sa mukha nito. She saved me from Stephanie. Pabulong na sabi ni Liam. Ngunit maya-maya lang ay sinabunutan na nito ang buhok at iniuntog ang ulo sa headboard. Nag-umpisa na rin itong sumigaw. Biglang napababa si John sa kinauupuan
at hinawakan si Liam. "Hey Liam, I killed her! I killed our baby! I killed her and our baby!" Sigaw nito. "Liam, calm down!" Akmang tatawag na siya ng nurse nang biglang pumasok si Andrew sa silid. Biglang hinawakan nito si Liam sa kwelyo at niyugyug ito ng malakas. "Snap out of it, Liam! I did not raise a madman in my house just to ruin the family's name." Anito. Narinig ni Minerva ang mga sigawan na galing sa silid kaya agad itong pumasok. "Andrew, stop! Don't hurt your son!" Umiiyak si Minerva habang inaawat si Andrew. "What happened to you? Where did all your brain go?" Galit na sabi ni Andrew. Hindi nito matanggap na ganito na si Liam ngayon. Hindi nito matanggap na ang isang matalino at inaasahan niyang tagapagmana ay ganito lang ang sasapitin. "Tito, tama na yan please!" Awat ni John kay Andrew. "Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kaibigan mo. Hindi ko matanggap na nagkakaganyan lang siya nang dahil sa isang walang kwentang babae." Biglang tumigil si Liam at tumingin ito sa ama. "Isn't this what you wanted in the first place? Get yourself a woman. Get yourself a wife. Those were your words, remember?" Matalim ang mga tingin ni Liam na punong-puno ng panunumbat. Samantalang pigil na nakakuyom ang mga palad ni Andrew habang umiigting ang mga panga nito. "Now, where is my wife? Where's Stephanie?" Tumingin-tingin si Liam sa paligid na parang may hinahanap. Napailing na lang si Andrew at lumabas na lang ng silid. Ramdam ni John ang sakit at disappointment na nararamdaman nito bilang isang ama na makita ang anak sa ganitong kalagayan. "Sige na, iho. Magpahinga ka na." Ani ni Minerva na pinakikiusapang humiga na si Liam sa kama. "Stephanie's dead, Liam, and she's never coming back," ang sabi ni Minerva. Biglang nalisik na naman ang mga mata nito at nag-umpisa na namang magwala at nagsisisigaw habang sinusuntok ang sariling dibdib nito. "It's my fault! It's my fault!" Sa puntong iyon ay tinawag na ni John ang mga nurse na agad namang kumuha ng syringe at tinurukan si Liam. Umiiyak na lumabas ng silid si Minerva sa sobrang awa na nararamdaman para sa anak. Nang kumalma na si Liam, habang nakahiga ay binulungan ito ni John. "Your baby's alive. Daddy ka na ulit. May anak na kayo ni Laika." Umaasa si John na hindi pa rin nawawala ang totoong Liam na kilala niya, na kahit papaano ay may natitira pa itong alaala para kay Laika. Hindi na muling nagsalita si John habang pinagmamastang tuluyan ng makatulog si Liam. Awang-awa siya kay Liam sa kalagayan nito. He is not just a business partner, not just a friend, but a brother to him. He would always forgive him despite his impulsiveness and mistakes. Galit din siya sa kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang isagawa ang paghihiganti na binabalak niya sa kaibigan. Hindi niya kayang paghigantihan ng walang kalaban-laban na kagaya nito. Kung tutuusin, mas masakit ang ginawa sa kanya ni Liam. Hindi pa niya nasasabi sa kaibigan na nalaman na niya ang totoo na ito ang naging dahilan ng pagkamatay ni Stephanie. Was he really that stupid that he even forgave him even he found out that Liam was sleeping with his ex-girlfriend, Trixie? Gusto niyang durugin sa kanyang mga kamay si Liam sa mga sandaling wala itong kamalay-malay at walang kalaban-laban. Pero bakit nananaig pa rin sa kanya ang awa? "Well, you deserve it, bro. Pero hindi ako kasing sama mo. Hindi ako traidor kagaya mo. Kung gusto kitang gantihan, I'll show you face to face at hihintayin ko ang oras na gumaling ka para mas maramdaman mo ang sakit." Umigting ang mga panga ni John at tuluyan ang lumabas ng silid. "Sir John, aalis na rin po ba kayo?" Ani Susan na sumalubong sa kanya sa labas ng pintuan. "Manang Susan, andito ka rin pala." Bahagya itong yumuko sa kanya. "Opo sir, pinakiusapan ako ni Madam Minerva na dumito muna. Nalaman kasi nila na palagi raw akong hinahanap na senyorito." "Oo nga, Manang Susan, mas maigi kung nandito ka. Babalik na lang ako bukas." Aniya.
Sige po, sir. Lumabas na si John at pansamantalang nagpaalam kina Andrew at Minerva. Nagkaroon ng pagkakataon si John upang dalhin si Laika sa rest house ni Liam. Subalit kinailangan muna niyang kausapin ang mga nagbabantay doon na huwag munang ipapaalam sa mga magulang ni Liam ang lahat. Abot tanaw na ni Laika ang bahay ni Liam na nababakura ng matataas na pader. Hindi niya may paliwanag ang nararamdamang kaba at excitement. Dito muna sila dumiretso sa bahay ni John na halos katabi lang din ng rest house ni Liam. Sumilip si Laika mula sa terrace pero wala naman siyang makita sa loob ng bahay na iyon dahil halos nakasarado ang mga bintana. Isa pa, matataas ang pader niyon at nasa gawing likuran naman ang bahay ni John. Iyan ba talaga ang bahay ni Liam? Tanong niya habang karga-karga si Louie. Yeah, are you excited? Nakangiti sa kanya si John. Oo naman, ang tagal naming hindi nagkita pero kinakabahan talaga ako, John. Tugon niya. Huwag kang kabahan, ako naman na malalagot kung sakali. Pagbibiro pa nito. Let's go then. Niyaya na sila nito na pumunta sa bahay ni Liam. Kasama din nila si Lyra na tahimik lang na nakasunod sa kanila. Lumabas sila ng gate sa bandang likuran ng rest house at pumasok naman sila sa maliit na gate papunta kina Liam. Ate, huwag na lang kaya akong sumama. Kinakabahan ako. Dito na lang ako sa labas. Ani Lyra na tumigil sa paglalakad. Nilingon ito ni John. Hindi mo sasamahan ang ate mo? Tanong ni John. Kasi kuya, baka biglang dumating yung parents ni Kuya Liam. Ani Lyra. Mas dapat ka ngang sumama, di ba? Ani ni John na natatawa. Walang nagawa si Lyra kundi ang sumunod sa kanila sa loob ng bahay. Pagkapasok nila ay sinalubong agad sila ni Susan. Bakas ang saya sa mukha nito nang makita sila. Senyorita! Senyorita Laika! Kumusta ka na? Sabik na tanong ni Susan. Mabuti naman po, Nay Susan. Napaluha-luha siyang niyakap ang ginang. Napatingin si Susan sa hawak niyang sanggol. Nako, ito na ba ang anak niyo ni Senyorito? Maluha-luhang tanong ng ginang habang pinagmamasdan ang malaanghel na mukha nito. Opo, Nay Susan. Tuloy kayo sa loob. Tamang-tama ang dating niyo. Lumabas na ng kwarto si Senyorito. Naroon siya sa terrace. Ani Susan na iginiya sila paakyat ng terrace. Agad nilang pinuntahan si Liam sa terrace na nasa pangalawang palapag ng bahay. Parang tinambol ang kanyang puso nang makita si Liam na nakatalikod habang nakatanaw lang sa malayo. Tila naramdaman nito ang kanilang presensya kaya lumingon ito. Agad na nag-init ang kanyang mga mata nang magkasalubong ang kanilang paningin ni Liam. Hindi naman nagbago ang itsura nito. Gwapo pa rin ito katulad ng dati. Liam, Laika, huwag ka munang basta-bastang lumapit, lalo na't hawak mo, baby. Bulong sa kanya ni John na pinigil siya sa kanyang siko. Tila naunawaan ni Laika ang ibig sabihin ni John. Madalas daw kasi ay nagwawala si Liam kaya hindi niya dapat ilapit ang bata. Si John muna ang unang lumapit kay Liam. Hey bro, kumusta? Look who's here. Do you still recognize her? Tanong ni John. Stephanie? Nakangiting sambit nito na tumingin sa kanya. Agad na lumanda sa mga luha nito at dahan-dahang lumapit sa kanila. Babe, hindi na rin niya napigil ang paglandas ng kanyang mga luha. Baby mo siya? Sabay tumingin ito kay Louie. Oo, siya ang baby ko. Anak natin, Liam. Tugon niya. Tumingin ito sa bata at tumabi sa kanila. Anak ko siya? Buhay ang anak ko? Buhay kayo? Agad na niyakap sila nito at napahagulhol. Parang dinurog ang kanyang puso sa kalagayan nito. Sorry kung hindi ako nakabalik agad. Sorry na. Napayakap na rin siya. Stephanie, nagbalik ka. Akala ko iniwan niyo na ako ni baby. Hindi alam ni Laika kung ano ang makabubuti. Ang mabuhay si Liam sa kasinungalingang pinaniniwalaan nito o ang sabihin niyang siya talaga si Laika at hindi si Stephanie. Maya-maya
ay umupo na sila katabi si Liam na magiliw na pinagmamasdan nito ang kanilang anak. "Pwede ko ba siyang kargahin?" tanong nito. "Oo, pwede." Binigay niya ang bata at pinakarga dito. "Baby, I'm so sorry. So sorry." Pabulong na sabi nito. Pero maya-maya lang ay kinuha na rin niya. "Mukhang gutom na si Baby Louie. Kailangan na niyang dumede. Akin na muna, okay?" Tila masunuring bata naman itong ibinigay sa kanya. Ngunit umiyak na si Louie kaya naman nabalisa si Liam nang makitang umiiyak ito. "Is he okay?" "Oo naman." Agad na kinuha niya ang bote nito sa bag at pinadede. Ayan, tumahan na siya. "Ayoko siyang umiiyak." Anito. "Gutom lang siya, kaya ganoon." "Babe, tingnan mo. Magkamukhang magkamukha kayo ni Baby. Gwapo din siya katulad mo." Napapangiti itong pinagmasdan si Louie habang siya naman ay nakatingin sa muka ni Liam. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Gagaling ka pa. Nandito na kami ni Baby." Hindi niya mapigil ang mapaluha. "Why are you crying, Stephanie?" tanong nito na muling tumingin sa kanya. "Wala. Masaya lang ako na nagkita tayo ulit. Teka, ibibigay ko lang si Baby kay Lira ha? Kasi natutulog na siya. Gusto mo bang kumain?" tanong niya. Tumango lang ito. Napangiti siya at sinenyasan si Susan na lumapit para humingi ng pwedeng kainin ni Liam. Samantalang si Louie naman ay ibinigay muna niya kay Lira habang kausap naman ito si John. "Stephanie, anong pangalan ng baby natin?" Napabuntong hininga siya at hinaplos ang pisngi nito. "Babe, mula ngayon, like ka nang itawag mo sa akin ha? Hindi naman kasi ako si Stephanie. Diba? Ako si Laika. Ako yung nandito at mahal na mahal ka namin ni Baby. Louie. Louie ang pangalan niya. Tandaan mo yan, okay?" "Laika and Louie," sambit nito. Tumangu-tango ito pagkuway tumingin muli sa malayo. Maya-maya pa'y bumalik na si Susan at may dala-dala itong pagkain. Kasunod naman ito sina John at Lira na nakiupo na din sa hapag. Maganda ang tanawin sa terrace, kung kaya't doon na rin ipinadala ni John ang mga pagkain para sabay-sabay na silang kumain. Si Susan muna ang pansamantalang nagbabantay sa bata habang sila ay kumakain. Sa unang pagkakataon ay muli niyang nakasalo sa pagkain si Liam. Muli niya itong nakitang ngumiti at nakausap. Ang sabi ng mga nurse nito ay hindi raw ito lumalabas ng kwarto noon. Nagkaroon siya ng pag-asa na gagaling na si Liam at magiging normal na ulit ito. Subalit kinailangan pa rin nilang umalis at pansamantalang magpaalam sa asawa dahil hindi sila po pwedeng manatili sa rest house. Kinuha ni Laika ang litrato nilang mag-ina at ibinigay niya kay Liam. "Babe, aalis muna kami pero babalik din kami. Pangako. Kapag namimiss mo kami ni Baby Louie, tingnan mo lang tong picture namin, okay?" Inilagay niya sa kamay nito ang litrato. Napailing ito habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Don't leave me, please." Tila nagmamakaawang sabi nito. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. "Babalik kami, okay?" Paninigurado niya. Tumangu-tango na lamang ang lalaki. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa labi. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na niya sana itong iwan pa. Mabilis siyang lumabas ng silid nito at hindi na nilingon pa ang asawa. Hindi niya mapigil ang mapaluha. "Nay Susan, kayo na po ang bahala kay Liam, ha? Sana wag niyo na lang pong babanggitin kina mami na pumunta kami. Gusto ko po kasi siyang halagaan hanggang sa tuluyan na siyang gumaling." Pakiusap niya kay Susan na nag-aabang lang sa labas ng pintuan. "Makakaasa ka, senyorita. Alang-alang kay senyorito Liam, gagawin ko ang lahat ng sinabi mo," ani Susan. Tila kay bigat ng kanyang mga paa na humakbang papalabas ng rest house. Habang lulan sila ng sasakyan ni John, pabalik ng kanilang bahay na tinutuluyan, ay tanging si Liam lang ang kanyang iniisip. "John, salamat talaga sa'yo. Paano pala kapag nalaman nila na tinulungan mo kami? Tiyak, sa'yo naman magagalit sina mami." "Huwag mo nang isipin yun.
Ako na ang bahala doon. Anitong patuloy sa pagmamaneho. Buong araw na sinamahan sila ni John. Ayon dito ay tila may nakita agad itong improvement kay Liam dahil sa pagpunta nila. Hindi daw kasi nakakausap si Liam ng kagaya kanina. Sa katunayan, itong mga nakaraang araw ay palagi lamang itong nasa loob ng silid. Nag-aalala si Laika. Paano na lang kung hindi agad sila makabalik at patuloy na namang umasa si Liam? Kanina lang ay nakita niyang nakangiti ito habang pinagmamasdan ng kanilang anak. Subalit nangako naman si John na gagawin nito ang abot sa kanyang makakaya para matulungan sila. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat si Laika. Tila nabuhayan ng loob si Laika nang dumating si John sa bahay ng kanilang tinutuluyan. May kasama itong tauhan at may dala-dala itong groceries na pinamili para sa kanila. Teka John, bakit ang dami mo naman yatang pinamili? Para sa amin ba yan? Tanong niya. Oo, para sa inyo talaga yan. Naku, sobra-sobrang tulong na ito John. Aniyang nahihiya. Umiti lang ang lalaki pagkuway umupo sa silya at pinagmasdan si Baby Louie na natutulog. Wala yun. Alam ko naman kasi na hindi pa sumasahod si Lyra. Don't worry, hindi ko naman kayo sisingilin para dyan. Natatawang sabi nito na umangat ng tingin sa kanya. Habang inilalapag naman ng kasama nito ang mga pinamili malapit sa kusina at pagkatapos ay lumabas na. Ang laki na ng utang na loob namin sa iyo. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan. Umupo na din siya sa katapat na upuan na sofa. Katatapos lang kasi niya sa mga gawaing bahay dahil natutulog pa si Baby Louie. Samantalang si Lyra naman ay pumasok na sa opisina. Malapit lang naman ang site na pinagtatrabahuhan nito kung kaya't umuuwi ito sa tanghali para sabay silang kumain. Kumusta na nga pala si Liam? Nandoon pa ba si na mommy sa rest house? Tanong niya. He's fine. In fact, he's looking for you, which Tita Minerva wasn't surprised about because it'd always been like that. You're free to go again. Kakaalis lang nila kanina patungong Singapore. Talaga? Tila nagliwanag ang mukha ni Laika sa ibinalita ni John. Nahihiya naman kasi siya na palaging mag-text o tumawag kay John. Baka kasi nakakaabala na siya dito. Masaya siya pero hindi niya alam kung bakit sa kabila niya doon ay naroon pa rin ang lungkot. Hanggang kailan kaya kami magtatago, John? Hindi na magtatagal yon. Don't worry. Liam will be able to defend and protect you once he is healed. Tama si John. Kapag magaling na si Liam ay ipagtatanggol na sila nito sa mga magulang, lalo na ngayong may anak na sila. Kaya kailangan gumaling na talaga ni Liam. Nakita ni Laika na naging masaya si Liam mula nang dumating sila. Sa katunayan, ayon sa psychiatrist nito ay malaki talaga ang naging improvement at naitulong sa mental health nito mula nang dumating sila. Susulitin niya ang bawat araw na magkasama sila para maiparamdam sa asawa na mahal niya ito. Nang unang gabi na matutulog siya sa silid nito ay nag-aalala si John para sa kanila ni Baby Louie. Baka daw biglang magwala si Liam. Subalit mas pinili pa rin niyang matulog sa tabi nito. Pakiramdam kasi niya, maayos naman si Liam at napakamasunurin nito sa kanya. Maaga silang kumain ng hapunan, kaya naman maaga din silang matutulog. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mag-ama na magkatabi habang yakap-yakap pa rin nito si Baby Louie. Bago matulog ay pinainom muna nito ng gamot ng nurse. Patuloy niyang pinagdarasal at hinihiling na sana ay tuluyan na itong gumaling at sana bigyan pa siya ng mahaba-habang panahon para magkasama sila. Bagamat kinakausap na ni John ang mga kasama nila sa bahay na wala munang magsusumbong kina Minerva at Andrew tungkol sa kanilang pagpunta, kinakabahan pa rin siya. Hindi niya alam kung ang lahat ba ng kasama nila sa bahay ay nakumbinsi ni John. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya mapanatag dahil anumang oras ay pwede itong malaman ng mga magulang ni Liam. Humiga siya sa tabi ni Liam at niyakap niya ito. Sabik na siyang makasamang muli ang asawa. Biglang naalimpungatan si Laika nang tila makarinig siya ng iyak. Nananaginip lang pala siya na umiiyak
si Louie. Napabangon siya at biglang hinanap si Louie. Wala na ito sa kanyang tabi. Wala na rin si Liam. Agad siyang lumabas ng silid. "Nay Susan!" Tawag niya sa mga ito. Nang hindi niya makita ay lumabas na siya ng bahay. Tila nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang nagpapaaraw ang mag-ama malapit sa hardin habang nakabantay naman ang 2 nurse sa di kalayuan. "Ate, kanina pa kita hinihintay na magising. Sarap yata ng tulog mo." Ani ni Lyra na lumapit sa kanya at nakabihis na. Naalala niyang may pasok na pala ito ngayon kaya babalik na ito sa kanilang tinutuluyang bahay. "Pasensya ka na, Lyra. Hindi na muna kita masasamahan doon sa bahay. Kaya mo naman, di ba? Kailangan kami ni Liam." Binigyan lang siya ng malawak na ngiti ng kapatid. "Oo naman, ate. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Basta mag-iingat ka rito, ha? Tawagan mo ako kapag may problema." Anito. "Oo, syempre. Ikaw rin. Mag-iingat ka palagi." Tipid ng ngiti ang itinugon niya sa kapatid. Pagkatapos ay lumabas na ito dahil nandoon na si John at hinihintay ito. Ayon kay Lyra ay idadaan na rin siya ni John sa trabaho bago ito pumunta ng opisina nito. Nilapitan siya ni Susan nang makitang gising na siya at niyaya na siya nitong mag-almusal. Subalit mas pinili niyang kasabay si Liam. "Sige po, senyorita. Mas maganda ngang sabay na kayo ni senyorito." "Bakit? Hindi niyo ba sinasabayan si Liam sa pagkain, Nay Susan?" "Ay, hindi po, senyorita. Ganoon din po sina madam kapag nandito sila. Hindi din sila sumasabay kay senyorito sa pagkain. Madalas kasi nagwawala si senyorito kaya makalat. Kaya mula noon ay puro disposable na lang ang pinabibigay ni madam sa kanya." Nagulat nga ako dahil hindi na siya nagwawala mula noong unang nagpunta kayo. At hindi lang yun, doon pa kayo natutulog sa kwarto niya. Biglang nakaramdam ng awa si Laika sa paraan ng pagtrato kay Liam ng sariling pamilya nito. "Nay Susan, ayoko kasing iparamdam sa kanya na naiiba siya, na may sakit siya. Naniniwala ako na malapit na siyang gumaling. Sana nga po, magdilang anghel kayo, senyorita." Nilapitan niya si Liam na magiliw na pinagmamasdan ng kanilang anak habang nakasakay ito sa stroller. Agad namang ngumiti ito nang makita siya. "Good morning, babe. Andito lang pala kayo. Akala ko kung saan na kayo nagpunta ni baby." Aniyang umupo sa tabi nito. "I won't leave you. Pangako mo sa akin, hindi mo na din ako iiwan. Hindi na kayo aalis ni baby." "Kung ako lang ang masusunod, ayaw na talaga kitang iwan. Sana magkasama pa tayo ng matagal." Bulong niya sa kanyang isipan. Paano naman niya sasabihin sa asawa mga katagang iyon? Ayaw niya iyon bigyan ng kalungkutan. Pero natatakot siya dahil baka hindi niya matupad ang pangakong iyon. Basta, kahit anong mangyari, isipin mo lang na mahal ka namin ni Louie. "Nak, love na love mo ang daddy, diba?" Nakakatuwa lang pagmasdan nang umiti rin ang bata habang nakatingin sa kanila. Mag-aapat na buwan na si Louie at talaga namang nakakatuwa na ito dahil tila marunong na kapag kinakausap. Mag-iisang buwan na sila sa rest house na hindi nabubulabog ng pamilya ni Liam. Ngunit isang araw ay bigla na lang silang nagulat nang dumating si Minerva. Agad na pumasok si Laika sa silid nila ni Liam na makitang papasok na ito ng bahay. Kausap nito ang 2 nurses na hindi na niya narinig ang tinatanong sa mga ito. Isinarado niya ang pintuan habang nakasandal sa likuran nito. Napatingin sa kanya si Liam. "Come here, babe. Tingnan mo si baby Louie. Ang galing na niyang tumayo." Natutuwa siya na makita ang malaking improvement ni Liam pero mukhang ito na ang huli nilang pagkikita. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya ni Minerva kapag nakita siya. Lumandas ang kanyang mga luha nang nilapitan si Liam at mahigpit na niyakap. "What's wrong? Why are you crying?" Tanong ni Liam. "Wala. Basta mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ni baby. Tatandaan mo yan, ha?" "Why are you saying that now?" Tila nabalisa ang mga mata nito. Hinalikan niya ito sa noo at sa labi. Hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin.
Ni ayaw niyang magpaalam dahil baka mag-alala na naman ito at makadagdag pa sa stress na dinaramdam nito. Basta, mahal na mahal ka ni Laika at ni Louie. Tatandaan mo yan palagi. I will. Just don't cry. Tumango-tango ito at pinahid ang kanyang mga luha gamit ang mga daliri nito. Who's there, Susan? Tell me! Narinig niyang sigaw ni Minerva sa labas ng pintuan. Niyakap siya ni Liam habang karga-karga naman ito ang kanilang anak. Agad na bumukas ang pintuan habang pinipigilan pa ito ni Susan na pumasok. What are you doing here? Hindi mawari ang mukha ni Minerva nang makita siya. Agad itong lumapit sa kinaroroonan niya. Madam, kailangan po ako ng anak niyo. Tugon niya. Sarkastikong napangiti si Minerva. Who says my son needs you? Haven't you had enough? My son is suffering because of you. Madam, asawa ko pa rin siya at mahal na mahal ko po ang anak niyo. Tumayo siya para harapin si Minerva. Tumawa ng malakas si Minerva. Mahal? Take a look at what you say love did to Liam. Kung mahal mo siya, hindi mo siya pahihirapan. Kung mahal mo siya, aalis ka at hindi na magpapakita pa. But since you can't be taken to the appropriate plea, I'll make the way. Bigla siya nitong hinila at kinaladkad. Out! Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa puntong nasasaktan na siya dahil bumabao na ang mga kuko nito sa kanyang braso. Mom, stop! You're hurting her! Tumayo si Liam at hinila si Laika. Noon lamang napansin ni Minerva ang bata na karga-karga ni Liam. And who's the child? Tila natigilan nito. Nang mabitiwan ni Minerva si Laika, ay agad nitong kinuha si Louie sa mga bisin ni Liam. Anak namin ni Liam, madam. Tugon niya. Anak? Bumuga ng hangin si Minerva. At ngayon, pilit mo namang pinapaako sa anak ko ang batang iyan? How dare you? Tita! Kumahangos na dumating si John at bigla itong nilingon ni Minerva. And you! I entrusted you with my son. But what did you do? You even kept this woman. I'm not going to trust you anymore, John. Ani Minerva na punong-puno ng galit sa muka. Tita, I can explain. Agad na dumapo ang sampal sa pisngi ni John. Both of you, leave now. Dalhin mo ang mga yan kung saang lupalop mo sila nakuha. Get out! O baka naman anak mo ang batang yan, John, at gusto mo lang ipaako sa anak ko. Tita, anak ni Liam ang batang yan. I swear. Giit ni John. Hindi siya lubos makapaniwala na ganito pala ang pag-iisip ni Minerva. Pati si John na malapit sa kanila ay pinagdududahan din ito. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil pati si John na tumulong lang naman sa kanila ay nalagay na rin sa alanganin. Mali talaga siguro na nagpakita pa siya kay Liam. I will no longer allow you to manipulate my son. Now, get out! Wala pong kasalanan si John. Huwag niyo po sana siyang sisihin. Paliwanag niya. Of course I will. But you are the cause of all these troubles, Laika. Mariing sabi nito. Tuluyan ang lumandas ang kanyang mga luha. May karapatan ako sa asawa ko, madam. Meron kaming anak at kasal kami. Giit niya. Your marriage is null. You're the reason he can't forget. Stephanie, the way you talk, walk, and dress are all spitting images of his dead fiancé. Letting him see you just make his condition worse. So please, kung may awa ka pa sa anak ko, just leave. Sabi nitong garalgal na ang tinig. Stop torturing my son. Naluluha sa galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala sa matinong pag-iisip ang anak ko ng pakasalan ka niya. Kaya anong inaasahan mo? Please, madam. Unti-unting nagkaroon siya ng takot na muling malayo kay Liam. Ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang anak. Lumuhod siya sa harapan ni Minerva. Handa siyang humingi ng awa kung kinakailangan. Laika, what are you doing? Pag-awat sa kanya ni John. Maawa po kayo, madam. Hayaan niyo na po kaming magsama. Halos maglupasay na siya sa pag-iyak habang karga-karga ang bata. Umalis ka na!
Muli siyang kinaladkad ni Minerva. "That's enough, Mom! If you drive them away, I'll go with them!" Mariing sabi ni Liam na bakas ang galit sa mukha. Napatingala si Laika kay Liam. "What did you say?" Natigilan si Minerva sa hindi sukat akalain na marinig mula kay Liam. "You heard me right, Mom. I'll go with them." Agad na tinulungan siya na tumayo sa kinaluluhuran niya. "Pero Liam!" Hindi na niya magawang tumutol pa sa paghatak sa kanya nito. Natulala lamang si Minerva nang mabilis na maglakad si Liam palabas ng pintuan habang hila-hila nito si Laika. Natatakot si Laika sa hakbang na ginawa ni Liam pero gusto niyang paniwalaan na baka bumalik na ito sa katinuan. Mabilis ang kanilang paglalakad hanggang sa makalabas sila ng main door. Tinungo nila ang garahe at mabilis na binuksan ni Liam ang sasakyan. Hindi ito nakalock at may hawak na rin itong susi. "Come back here, Liam!" Sigaw ni Minerva. "Get in!" sabi ni Liam. Sumunod naman siya at agad na pinaandar nito ang sasakyan. Humarang ang gwardiya sa gate pero malakas na sinagawan ito ni Liam at sinabihang ibabangga ang kotse sa gate kung hindi ito bubuksan. Kung kaya't walang nagawa ang gwardiya kundi ang buksan ang main gate. Humabol si Minerva, ngunit huli na dahil nakalabas na ng gate ang sasakyan ni Liam. "Liam! Bumalik ka!" sigaw nito. Nang makita nito ang mga kasambahay at dalawang nurse na tila natulala lamang sa mga pangyayari ay pinagsisigawan nito. "Anong ginagawa niyo? Habulin niyo sila! Mga inutil!" "Madam, wala po kaming sasakyan. Pwede po bang gamitin ang sasakyan niyo?" Tanong naman ng gwardiya. "You're fired! Iyon lang ang trabaho mo, ang magbantay, pero natakasan ka pa? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo." Galit na bulyaw nito sa gwardiya. Samantalang napapailing na lamang si John habang pinagmamasdan nito si Minerva na galit na galit. Hindi mapakali si Minerva kaya tinawagan nito si Andrew na kasalukuyang nasa business trip. "Andrew, you need to return soon. Liam left with Laika." "What? How did Laika get to the rest house?" "Ask your favorite John. He planned all of this. And guess what? Laika brought a child and it's said to be Liam's child." Umalma si Andrew sa kabilang linya. "What? You mean Liam has a child?" Umikot ang mga mata ni Minerva. "It didn't make sense to me. Don't you get it? I'm sure gawa-gawa lang yun ni Laika para magkapera. Ano pa? Sino bang may problema sa inyong dalawa ni Liam? Aren't you thinking? Paano nga kung anak talaga ni Liam ang batang iyon? How did you get rid of your own grandchild, Minerva? You only made your son's condition worse." Wait, bakit ako? Sisihin mo ang babaeng yon. "Find them. Pabalikin mo sila sa rest house, Minerva." "But, just do what I said." Maotoridad na sabi ni Andrew pagkuway ibinabana nito ang tawag. Samantala, pabalabas naman ng terrace si Susan nang marinig nito na may kausap si Minerva sa cellphone. Agad na kumibli ito sa isang sulok. "Hanapin niyo si Liam. Siguraduhin niyo lang na maibabalik si Liam dito sa rest house kasama ang bata. Hindi ko kailangan ng babaeng iyon. Si Liam lang at ang bata. Maliwanag ba?" Natutok ni Susan ang kanyang bibig. Agad itong umalis sa kinatatayuan sa takot na baka makita ni Minerva. Pumunta ito sa gawing hardin at doon ay lihim na tinawagan si Laika. "Senyorita, pinahanap na po kayo ni Madam. Pakiusap, lumayo ka na lang dahil kung hindi, kukunin nila sa iyo ang bata." Kinakabahang ibinabaan ni Laika ang tawag sa cellphone. Pilit niyang itinatago kay Liam ang kanyang pag-iyak dahil baka mas lalong makasama sa kalagayan nito. Hindi niya kakayanin pa kung pati si Liam ay kukunin pa sa kanya. Hindi siya papayag. Napatingin siya kay Liam na seryosong nagmamaneho. "Babe, saan tayo pupunta?" tanong niya. "Sa penthouse. But I can't remember where." "Ha? Paano na yan? Di ko rin alam ang papunta. Di rin ako marunong mag-drive."
May himig na pagkataranta ang tinig ni Laika. Babe, pwedeng hinto muna tayo sa malapit na tindahan. Kailangan ko lang bumili ng gatas. Nagugutom na yata si baby. Nagumpisa nang umiyak ang bata at pati na rin si Liam ay parang natataranta na din. Wait a minute baby, I see a few stores nearby. Inihinto na ni Liam ang sasakyan sa tapat ng isang gusali malapit sa gasolinahan. Subalit naalala ni Laika na naiwan pala niya ang kanyang bag at nandoon ang kanyang pera. Nilingan niya si Liam. Malamang ay wala din itong dalang pera dahil biglaan ang kanilang pag-alis. Niyakap niya ng mahigpit si Louie na iyak na rin ang iyak. Hindi na rin niya mapigil ang pag-iyak. Diyos ko, paano na po kami ngayon? Tanging usal niya sa isipan. Why are you crying? Akala ko ba gutom na si baby? Nagugutom ka rin ba? Let's eat then, sabi nito. Hindi pa ako gutom, pero si baby gutom na siya. Kaya lang, wala pala akong pambili ng gatas. Naiwan ang pera ko. I've got some money. Just wait here. Agad na lumabas ito ng driver's seat at kinuha nito ang briefcase na nasa likuran ng kotse. Nang bumalik ito sa driver's seat ay pilit binubuksan nito ang briefcase. Nakita niyang napahawak ito sa ulo at pilit na inaalala ang combination ng PIN. Di mo maalala? Tanong niya. Maya-maya ay napangiti na ito nang mabuksan at tumambad sa kanya ang napakaraming pera. Sa'yo na lahat ng to. You will need this. Sa tansya niya ay nasa 1 milyon ang laman niyon. Pwede na nilang gamitin iyon ni Liam para makapag-umpisang muli. Pero paano na ang mga gamot ni Liam? Maliit lang ang 1 milyon para sa mga gamot nito na hindi niya alam kung hanggang kailan. Naisip niyang baka lalo itong lumala kapag hindi makainom ng gamot. Iniisip pa lang niya mangyayari kay Liam kapag sumama sa kanya ay natatakot na siya. Ayaw niyang siya ang maging dahilan upang maging miserable ang buhay nito. Pambili lang ng gatas ni Louie ang kailangan ko, sabi niya. Take it all. Bumili ka ng maraming gatas at mga laruan ni baby. Ani Liam. Nakatingin lang ito sa kanila ni Louie pagkuway tumingin sa malayo. Sige, bili muna tayo ng gatas diyan. Kumuha siya ng 1 bundle na pera at isinarang muli ang briefcase. Lumabas sila ni Liam ng sasakyan at naglakad patungo sa di kalayuang drugstore. Bit-bit ni Liam ang pinamili nila habang si Laika naman ang may karga sa bata. Napasinghap si Laika nang makita ang mga kalalakihang umaaligid sa kanilang sasakyan. Nakilala agad niya ang isa sa mga ito na si Dan, ang dating personal assistant ni Liam. Tila mapapaatras siya pero huli na dahil nakita na sila ng mga ito. Babe, mga tauhan yata sila ng mami mo. Anong gagawin natin? Subalit bago pa ito makapag-react ay agad nang nakalapit ang 2 tao at hinawakan nito sa magkabilang bisig si Liam. What are you guys doing? Let me go! Nagpupumigla si Liam sa pagkakahawak ng mga ito. Sir, kailangan nyo nang uminom ng gamot. Ani ng isa. I'm not sick. I'm not insane. Just let me go. Dahil malalakas ang kalalakihang humahawak kay Liam ay wala itong nagawa. Sinundan niya ito hanggang sa maisakay ng kotse na sinasakyan ng mga kalalakihan. Laika! Louie! Tawag sa kanila ni Liam bago maisara ang mga pintuan ng sasakyan. Napaatras siya nang lumingon ng isa sa mga ito at papalapit na sa kanyang kinatatayuan. Ma'am, ibigay mo na lang sa amin ang bata. Magiging maayos ang kalagayan niya sa mga Fajardo. Napailing siya at lalong natakot. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa inyo. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at agad na tumakbo. Ayaw niyang iwanan si Liam, subalit wala na siyang magagawa. Hindi niya kayang tugunan ang mga pangangailangan nito. Mas mapapabuti ito sa pudor ng mga magulang. Pero si Louie, hindi niya kakayanin kung mawawala pa ito sa kanya. Ako na ang bahala sa kanya. Narinig niyang sabi ng isa sa mga kalalakihan na sa palagay niya ay hinahabol siya. Diyos ko, tulungan mo po kami ng anak ko. Patuloy ang kanyang pag-iyak habang tumatakbo. Kung saan-saan siya sumuot. Maya-maya ay lumingon siya. Wala na siyang makitang sumusunod sa kanya kung kaya't
Napaupo siya sa sulok habang niyakap ang anak. Baby, kinuha na nila ang daddy mo. Hindi na natin siya makikita. Nangihina ang kanyang mga tuhod sa takot habang patuloy pa rin sa pag-iyak. May nakita siyang pares ng sapatos na nakatayo sa kanyang harapan kaya napaangat siya ng tingin. Dan! Gulat na sambit niya. Ma'am Laika, maawa ka. Huwag mong kunin ang anak ko. Mamamatay ako kapag kinuha mo siya. Kinuha niyo na si Liam. Huwag naman pati ang anak ko. Pakiusap. Nagmamakaawa ko sa iyo, Dan. Hinang-hina na siya sa kaiiyak dahil parang wala na siyang magagawa pa kung sakaling kukunin nito ng sapilitan si Louie. Hindi ko kukunin ang anak mo. May anak din ako, ma'am. At hindi ko lubos maisip kung ilalayo ko siya sa kanyang ina. Pwede akong matanggal sa trabaho sa gagawin kong ito pero balang araw kapag gumaling na si Sir, pasasalamatan niya ako. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanila na nakatakas ka. Nabuhayan siya ng loob sa narinig mula kay Dan. Salamat, Dan. Ikaw na ang bahala kay Liam. Sige na, ma'am. Sumakay ka na sa taxi. Baka makita ka pa ng mga kasama ko. Anitong nagpara ng taxi. Agad na nagmadali siyang sumakay na walang humpay ang kanyang pag-iyak. San po tayo, ma'am? Tanong ng driver nang nasa loob na siya ng taxi. Sa terminal, Manong. Pagkabilisan lang po. Aniya, mabuti na lang at may nakuha siyang pera mula doon sa binigay sa kanya kanina ni Liam. Naibalik na sa rest house si Liam subalit si Minerva ay hindi mapakali. Galit na galit ito sa mga tauhan, partikular na kay Dan, kung papaanong nakatakas si Laika. Ang bobo-bobo mo! Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyo na kunin mo ang bata? Tumakbo po si Ma'am Laika, madam, at hindi ko na po nahabol pa. Katwiran nito. Bobo ka kasi! Ngayon, huwag na huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi mo nakikita si Laika. Dalhin mo dito ang bata at idispatcha mo na ang babaeng iyon. Iho? Kanina ka pa ba riyan? Why? Do you believe now that Louie is my son? What about Laika? What will you do to her? No, you're not going to do that, Ma'am. Napailing ito. Son, you heard it wrong. Ang sabi ko kay Dan, kailangang mahanap niya si Laika sa lalong madaling panahon para makabalik dito. Umiling si Liam at tila nabalisa habang namumuo ang mga luha sa mga mata nito. Where's my wife and my son? Calm down, Iho. We'll find them soon, okay? Ani Minerva na hinahaplos-haplos si Liam sa balikat. Lumapit si Susan kay Liam na nakatanaw lang sa malayo. Dinalhan ito ni Susan ang almusal habang nakaupo sa terrace. Senyorito, kain na po. Masarap ang almusal. Inilapag nito ang tray ng pagkain sa mesa. Saan mo itinapon ng mga gamit ni Laika and Louie? Tanong nito. Senyorito? Nagtaka si Susan kung papaanong nalaman ni Liam ang bagay na iyon. Kahapon ay nakita ni Minerva ang mga gamit ni Laika sa kwarto ni Liam. Kung kaya't ipinatapon iyon kay Susan. Pero hindi sinunod ni Susan. Bagkus ay inilagay lang ang mga ito sa bodega. Didn't you hear me? Humarap ito kay Susan. Hindi ko po tinapon, senyorito. Nandoon lang po sa bodega. Napayuko si Susan. Alam niyang magagalit si Liam. Then, take that back to my room. Pero senyorito, mas safe po iyon kapag nasa bodega. Magagalit po kasi si madam kapag nakita niyang hindi po tinatapon iyon. But that's all I have. Naluluhang sambit nito na tumingin kay Susan. Hindi na napigilan ni Susan ang mapaluha. Hindi yan totoo, senyorito. Alam ko, hindi kanila kinakalimutan kahit wala na sila rito. May dinukot ito sa bulsa at ibinigay kay Liam. Heto, senyorito. Nandito ang alaala ng asawa at anak mo. Marami silang pictures dito. Hindi na mapigilan ni Susan ang pag-iyak. Inilagay nito sa kamay ni Liam ang cellphone na naiwan ni Laika mula sa mga gamit nito. Tiningnan ni Liam ang cellphone at binuksan iyon. Binigay ko sa kanya ito noon. Usal nito. Isa-isa nitong tiningnan ang mga litrato ng kanyang mag-ina. Napalingon si Susan nang marinig niyang may paparating
sa terrace. Sir Andrew? Gulat na sambit ni Susan. Nanatiling nakayuko si Liam sa pagtingin ng cellphone. Liam! Agaw pansin ni Andrew sa anak, pero hindi man lang lumingon si Liam. Ibalik na lang natin siya sa mansyon, Andrew, ani Minerva. Lumingon si Andrew kay Minerva. Really? After all the mess you made, Minerva, ikaw ang dapat bumalik na sa mansyon. Bakit ako ang sinisisi mo sa lahat? Kung hindi bumalik ang babaeng iyon, hindi magugulo si Liam. Pangangatwira naman ni Minerva. Hindi po yan totoo, madam. Sa katunayan po, sa loob ng isang buwan na magkasama sila, maayos naman po si Sir Liam. Ngayon ko lang po ito sasabihin pero iyon po ang totoo. Kahit tanungin niyo pa po ang mga kasamahan ko dito sa bahay. Ani Susan. Hinihingi ko bang opinyon mo, Susan? Mataray na sabi ni Minerva. Tumingin sa mga ito si Liam. I'm not sick at lalong hindi ako nababaliw. Why do you guys get rid of the people I love? Why? Napabuntong hininga si Andrew, kung kaya't kinausap dito ng sarilinan si Minerva.